Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. Mga ilang araw ang nakalipas, gumawa po ako ng vlog tungkol sa aking katanungan na handa na ba tayo sa isang revolusyon? At ang aking konklusyon doon ay hindi pa tayo handa sapagkat masyadong hati-hati ang ating lipunan. Yung pong naganap ng mga rally kahapon ay naging patotoo doon sa aking sinabi na hindi tayo handa sa isang revolusyon. Kasi nakita natin kung gaano ang pagkakawatak-watak ng lipunan kahit na merong malaking issue ng katiwalian sa ating bansa. Pulupulutong ng mga rally sa iba-ibang mga lugar, iba-iba ang mga namumuno, iba-iba ang mga political na interes. At ang nakakalungkot dyan, nasaksihan natin na may mga ilang lugar na kung saan ang mga mamamayan, tayo mismo, ang nagtatalo-talo at nag-aaway-away tungkol sa ating mga magkakaibang mga political na idea, kagaya po ng kung sino ang dapat na susuportahan. Si Duterte ba? Sila Robredo? Si Marcos ba? O sino pa man na mga political na interest. Ang nakakalungkot dyan, habang tayo ay nag-aaway-away, habang tayo ay nagkakawatak-watak, yung mga magnanakaw na nakaupo sa kanilang mga opisina, dyan sa Malacanang at sa Kongreso, ay pinagtatawanan tayong lahat. Nakikita nila na sila ay nagtagumpay sa patuloy na paghahati ng mga Pilipino. Alam niyo po mga kababayan, kaya ko sinabing hindi tayo handa sa isang revolusyon. Kasi hindi talaga tayo magkakaisa pa sa ating adhikain sa kasalukuyan. May iba-ibang mga political interests that are at play at ginagawa nating prioridad ito kesa doon sa unified na paglaban natin sa korupsyon. Totoo, lahat halos ay gusto na labanan ng korupsyon. Pero paano mo ito lalabanan? Yun ang tanong. Merong mga naglabas ng kanilang mga opinyon, kagaya ng mga artista, kagaya ni Vice Ganda, na kung iyong pakikinggan, parang maganda, kasi inuutusan niya si Bongbong Marcos. Pero po sa aking karanasan, tungkol sa mga public speaking na ganyan, lagi kong sinasabi niyo, huwag niyo lang basta papakinggan kung ano yung sinasabi. Pakinggan niyo rin kung ano yung hindi sinasabi. Sa mga speech na ginawa ni Vice Ganda, kunyari, parang matapang siya na inuutusan si Bongbong